Good morning po sa lahat at Happy New Year! Yan, mayroon po kaming tinawagan na kaibigan po namin na hihingi po ng aming pechay kasi yun na nga po hindi po namin talagang matustusan na po ng pag-ulam po dito. Kaya yan, tinawagan po namin ang aming kaibigan na siya Ate Bessie Mangadap at iyan po inutusan po niya ang kanyang anak na si Benicil. Ayan, si Mrs. ko naman po ang pumunta na po ang inutusan kong kumuha. Sabi ko sa kanya, ikaw nang kukuha kasi nandito ako sa kusina na gumagawa po ngayon ng Shanghai. Yan. Kaya siya na po ang nagkuha po ng mga dahon-dahon. Yan. Kaya yan po, ginugunting-gunting lang po niya ang mga dahon po ng aming pechay. Yan. Habang si Binisil naman is ini-interview si tita niya na bakit daw ang tagal ng pechay niyo. Kaya yung kinikwento na niya na ang pechay lang namin is dahon-dahon lang para tumagal. Yan po yung diskarte po namin dito sa aming pechay. Dahon-dahon lamang po ang kukunin po natin habang pakinabangan po natin ng mahabang panahon. No? Di po ba? Alam niyo po, ang pechay po namin ito halos magti 3 months na po na pinapakinabangan po namin ang mga dahon-dahon lang po na pwede kami mag-ulam ng araw-araw. Yan. Kasi yan po, pag kinuhanan mo po siya ng dahon, ibig sabihin po, mayroon na naman tutubo na panibagong dahon po niya. Yan. Ayan po para makita niyo po kung paano kami kumuha ng aming mga pechay. Ganyan pag-harvest po natin. Di po ba? Ang ulamin lang po natin dito sa pechay is dahon lamang po. Kaya yan, ganyan po ang diskarte. Kaya sa lahat po ng nanonood po ngayon, ganyan pong gawin po natin sa tanim po nating pechay para tumagal po at matagal po nating pakinabangan ang ating pechay. Yan. Pakaway-kaway pa si Mrs. Di po ba? Kaya yan. Enjoy na enjoy po siya na kumukuha po ng pechay. Yan. At yan, nag-uusap sila habang kumukuha po siya. Ay yun nga pala, kaya ko po minute ang video po na to kasi yun nga po, mayroon pong malakas na music. Yan. Di po ba ayaw ni boss natin na magkaroon po tayo ng music na hindi naman po sa atin. Kaya yan po, mas maganda na lamang po na mag-voice over. Sabi ko, kaya yan, nag-voice over na lamang po ako. Kaya yan, si Mrs. habang ating siyang pinapanood, nakuha ng kuha, gunting ng ating mga pechay, dahon ng pechay, yan. Nagkwekwentuhan naman sila ni Benicil, yan. Pati yung kwa nga po, kasi dito po sa garden po namin dito, meron po kaming pechay, meron po kaming sili, meron po kaming talong, at meron po kaming leeks, yan. At yung bunga po ng sili po dyan, sabi niya ganun, kunin mo na rin Benicil para pandagdag sa lulutuin mong sinigang. Ayan, di po ba? Kaya yan po. Ika nga natin habang tayo nagtatanim ng marami, mayroon po tayong mapapakinabangan na maraming gulay. Yan. Ibig sabihin, pag may itinanim, mayroon po tayong aanihin. Kaya tara-tara na po, magtanim po tayo ng mga gulay-gulay sa ating mga bakuran. Yan, hindi lamang po yung may maluwang na lupa ang pwedeng magtanim. Mayroon po mga pamamaraan na po sa lahat po natin gawin. Kukuha na naman po tayo ng mga pichay ko. Yan. Para yan po, ang gaganda po. Yan na naman po siya. New Year na New Year. Yan. Yan, di po ba? Ito po yung sinasabi po natin. Pag may tinanim, may aanihin. Pero ito na po yung kung po ata pinakamatagal na tanim na pechay. Kasi alam nyo po, magti 3 months na po itong pechay na ito na naitanim. Na yan nga lang, ginagawa ko is puro dahon-dahon lamang po. So, ibig sabihin, napapakinabangan po siya ng napakahabang panahon. Hindi po yung katulad po pag binunot mo na wala ka ng pakinabang. Kaya ito po, ito po yung highly na
may recommend ko po sa lahat na ganito pong gagawin po natin. Dahunin lang po natin para mapakinabangan po natin yung mga tanim po nating pechay. O di po ba? O di ba? Dito naman tayo sa isang lugar na kung saan di po ba? Ang dami na po natin nakuha, dahon-dahon lamang po. Na diretso po natin mapapakinabangan po yan. Usually po ang nilalagay ko po dito na pandilig kung hindi po umuulan. Alam niyo po yung pinaghugasan ng bigas. Yun po yung pinandidilig ko po na isa dito. Ayan po, napakarami. Ganito po ang recommend ko kung paano po natin harvestin itong mga pechay po natin. Para tumagal-tagal, marami po tayong mga pakinabang. Ipansin niyo po, meron pong mga talbos pa po dun sa gitna po niya. Ibig sabihin mag-sprout pa rin po yan. Magkakaroon po ng mga panibagong dahon. Yan. Hindi po ba? Yan. O, tignan niyo po, ang dami ko na pong nakuha. Kailan lang ito naanihan ko po ito ng malalaking dahon po niya. Ang gaganda ngayon po, tingnan niyo. Ang dami naman po. Kaya nag-harvest po ako kasi meron po akong naisip na pagbibigyan. Papahingi po natin to sa mga kaibigan natin na yun nga, kailangan nilang ganito sa panahon po na to.
Di po ba? Napakaganda. Yan, nakuhanan na po natin siya. Meron na naman po tayong maaasahan na panibagong dahon. Naman ang nakuha po natin ngayon. Pero hindi pa po lahat. Kasi ipapahingi po namin dun sa may namatayan para at least makatulong naman po kahit konti. O ma-share yung blessings na tanim po natin, libreng tanim. Ay, libreng tanim. Libreng gulay. Yan po yung blessings ni God na talagang binibigay niya po araw-araw po sa atin. So, pasalamat tayo at mag-share din tayo ng blessings. Yan. Kaya, mamaya aani naman po ako para dito kasi hindi po pa po naanihan yung isang portion kasi 3 portion po yan. Ito na po isang sako. Yan na po yung... Charis! Isang supot lang po. Yan po, maraming salamat po. Good morning.